at Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ika-15 linggo ng taon at ito ay sinasabi ng utos ng ating Panginoon. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at pag-iisip, at mahalin ang kapwa na gaya ng sarili. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Lucas. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, tumindig ang isang dalubhasa sa batas at nagsalita upang subukin siya. Guro, ano ang dapat kong gawin upang tamuhin ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ba nakasulat sa batas? Paano ba kung bumasa ka? Tumugon siya, iibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip, at ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Patuwid ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Datapot sa hangaring mabigyang matuwid ang sarili, nagtanong siya kay Jesus, at sino ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, bumaba ang isang tao sa Jericho, buhat sa Jerusalem, at sinalakay ng mga tulisan. Ninakawan siya at binugbog, pagkatapos iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ang isang pare, na pagkakita sa tao ay lumihis ng daan at nagpatuloy ng lakad. Gayon din ang isang Levita, nang madako roon at pakita siya, ay lumihis ng daan at nagpatuloy ng lakad. Tatapot ang isang Samaritano na naglalakbay, ay napadaan sa tabi niya, at na makita siya ay nagdalang habag sa kanya. Lumapit sa kanya, binigkisan ang kanyang mga sugat, matapos buhusan ito ng langis at alak. Isinakay sa kanyang hayop upang dalhin sa bahay panuluyan at alagaan siya. Kinabukasan, dumukot ng 2 denaryo at ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan na ganito ang sinasabi, alagaan mo siya at ganuman ang labis na magugol mo ay babayaran ko sa aking pagbalik. Sino sa tatlong ito sa akala mo ang nagpakilala ng pakikipagkapwa sa taong sinalakay ng mga tulisan? Sumagot ang dalubhasa sa batas, yaong nagkawang gawa sa kanya. Ani Jesus sa kanya, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya. Maaaring ang katanungan natin ay katanungan sa Banal na Ebanghelyo ngayon. Paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Paano tayo makakarating sa kalangitan? Ito ang tanong ng taong dalubhasa sa batas. At napakaliwanag ng sinasabi sa kautusan na ito'y sinang-ayunan ng ating Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, ng buong pag-iisip, at pagkatapos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Minamahal kong mga kapatid, napakaliwanag na ito ay sinang-ayunan ng ating Panginoon. At sinasabi dito, gawin mo yan at mabubuhay ka. Minamahal kong mga kapatid, totoo nga na napakaganda, napakadaling magsabi ng pagmamahal sa ating Panginoon.
Subalit, yung isang katanungan na tinanong ng dalubhasa sa batas, sino ang aking kapwa? Sino ang dapat kong tulungan? Kaya dito ay nagbigay ang ating Panginoon ng isang parable. Ito yung parable of the Good Samaritan. At napakaliwanag dito na yung tao, yung biktima, ay nanggaling sa Jerusalem at bumaba sa Jericho. Ito yung isang matalik na daan. Kaya dito lagi nagbabantay yung mga tulisan, yung mga magnanakaw, sapagkat walang ibang tatakbuhan pag naririto sa daan ito, yung mga taong naglalakbay. At dito nakita mismo yung biktima. Una nakita ng pare, subalit dahil siya ay pupunta doon sa isang worship, ulit magbibigay ng liturhiya. During the Old Testament, ang lahat ng mamumuno sa pagsamba ay dapat malinis ang kanilang katawan. At para sa paring ito, kung nahawakan niya yung patay na yon, siya ay hindi magiging malinis at hindi niya magagawa yung kanyang katungkulan na siya ang mamuno doon sa pagsambang yon. Kaya iniwasan niya at nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad. Yung Levita, ang iniisip niya, mayroon siyang pupuntahan, siguro yung business ito, o kaya iniisip niya, maaaring itong taong ito ay decoy lamang, o kaya maaaring siya ay nagpapatay-patayan lamang, na kung tutulungan niya at lalapitan, ay doon na maraming tulisan ang bubugbog at papatay din sa kanya. At dahil rito'y natakot siya at nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad. Subalit itong Samaritanong ito, nang makita yung biktima, hindi niya isinaalang-alang yung kanyang pupuntahan. Hindi niya isinaalang-alang yung kanyang seguridad na may panganib doon sa kanyang pagtulong. Kundi ang inisip niya, dapat tulungan yung taong yon. At yun nga ang kanyang ginawa. Sa buong istorya nakita natin kung paano ipinakita ng ating Panginoon na ang tunay na kapwa, na ang tunay na pakikipagkapwa, ay yung tumutulong na hindi sinasaalang-alang ang sarili. At yung pagtulong niya ay ibinigay niya hanggang sa katapusan. Minamahal ko mga kapatid, sa parable na ito, ano ang gustong ibigay na turo o aral ng ating Panginoon sa pakikipagkapwa at sa pagtulong sa kapwa? Unang-una sa lahat, ang itinuturo ng ating Panginoon, lahat ng nangangailangan ng tulong ay dapat tulungan. At ito ay pinakita ng Samaritano na ang first priority niya ay yung pagtulong doon sa biktima. Hindi sinaalang-alang ang sarili at kapakanan niya, kundi nangangailangan ng tulong, dapat tulungan siya. Ganon din ang halimbawa ng ating Panginoon. Tinulungan niya lahat tayo. Tinanggap niya tayo kahit makasalanan. Pinatawad ang ating mga kasalanan. Kung makikita natin sa mga tao na kanyang tinulungan, yung isang babae na nahuli sa pagkikipag-apit, na halos patayin ng mga tao dahil binabato siya, anong ginawa niya? Hindi niya hinatulan, hindi niya pinarusahan, kundi tinulungan niyang magbago at sinabi sa kanya, humayo ka at huwag ka na uling magkasala. Yung mga may sakit na dinadala sa kanya, tinulungan niya lahat at pinagaling. Yung mga nagugutom, pinakain niya upang sila'y huwag magutom. Yung mga kasalanan ay kinuha niyang muli at pinilit niya na sila ay makapagbago. Tinulungan niya na magbagong buhay. Kaya ito ang unang nais ng ating Panginoon. Lahat ng nangangailangan ay dapat tulungan. Ang ikalawang aral na gustong ibigay ng ating Panginoon sa Banal na Ebanghelyo, lahat ng nangangailangan ay dapat na ituring na isang kapatid. Ito ang ginawa ng Samaritano.
Yang Samaritanong yan na makita niya yung biktima, maaaring sabihin niya, ikaw ay Hudyo, ikaw ay kaaway ko, ikaw ay kalaban namin, bahala ka sa buhay mo, wala akong pakialam sa iyo. Subalit anong ginawa ng Samaritano? Ang ginawa niya, tinanggal niya lahat yung galit na yon sa kanyang sarili at doon din sa mga Samaritano laban sa mga Hudyo. At itinuring niyang kapatid yung biktima. At dahil dito, nagawa niyang tulungan bilang isang kapatid. Ganon din ang ginawa ng ating Panginoon. Hindi lamang tayo iniligtas, hindi lamang tayo tinanggap at pinatawad ng ating Panginoon, kundi itinuring tayo ni Jesus na kanyang mga kapatid, mga anak ng Ama, na dapat ay makarating sa kanyang kaharian. Ang ikatatlong aral na isinasabi ng ating Panginoon, ang tulong na ibibigay natin ay dapat hindi lamang sa salita. Compassion is not enough. Na maaaring sabihin natin, nakakaawa naman sila. Nangangailangan sila ng tulong. At pagkatapos doon, matatapos na. Ang nais ng ating Panginoon ay magbigay tayo ng tulong praktikal na bagay upang matulungan, upang magbago, upang umunlad ang isang nangangailangan ng tulong. At ito ang ginawa ng Samaritano. Na makita niya yung biktima, binigkisan niya yung kanyang mga sugat. Isinakay sa kanyang hayop. Dinala doon sa bahay panuluyan. Inalagaan siya at pagkatapos binayaran yung bahay panuluyan. Ito ang praktikal na pagtulong. At ito'y ginawa ng ating Panginoon. Lahat ng aksyon niya ay sa pagtulong. Nang si Lazarus ay namatay, siya mismo ay pumunta doon sa libingan. At pagkatapos binuhay niya si Lazarus, sinabi niya doon sa mga tao, kalagan ninyo siya, sapagkat siya ay buhay. Doon sa mga may sakit na dinadala sa kanya, hindi niya sinabing gumaling ka na lang, kundi siya ay nagpatong ng kanyang kamay at siya ay nanalangin upang sila ay magbigay ng kagalingan. Yung mga nagugutom, binigyan niya ng pagkain upang mawala yung kanilang pagkagutom at pagkauhaw. Yung mga makasalanan, last Sunday lamang, siya ay nakisalo sa kanila, nakiisa sa kanila, upang sila ay magkaroon ng lakas na magbagong buhay. Minamahal ko mga kapatid, ito ang mga aral na sinasabi ng ating Panginoon. Ang Samaritano ay pinatunayan niya yung pagmamahal niya sa Diyos sa pamamagitan ng pagtulong sa kanyang kapwa. Ang ating Panginoon mismo ay pinatunayan niya ang pagmamahal sa kanyang Ama sa pamamagitan ng pagiging tao at pagkatapos tinulungan tayo mga tao at iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Yung sinasabing utos niya doon sa dalubhasa sa batas ay nagsisilbing hamon sa lahat sa atin. Hinahamon tayo ngayon ng ating Panginoon na sundin yung kanyang halimbawa at yung utos niya doon sa taong yon, humayo ka at gawin mo rin ang ginawa ng Samaritano. Minamahal ko mga kapatid, yung daan kung saan nakita yung biktima ay maaaring daan na dinadaanan natin halos araw-araw at may mga biktima tayong nakikita. Maaaring yung daan na yun ay mismo nasa ating tahanan. Yung mga daan yon ay maaaring naririyan sa ating lugar na pinagtatrabahuhan, diyan sa ating mga organization, o kaya ay dito sa mismong simbahan. Nakikita natin yung mga biktimang yon. Ito yung daan kung naroon ang biktima. Ang mga biktima ngayon ay hindi na binugbog physically, kundi maaaring binugbog sila emotionally, mentally, and spiritually. At sila'y nangangailangan ng tulong. Sila'y nangangailangan ng pang-unawa. Maaaring sila'y nangangailangan ng pagpapatawad. Nangangailangan ng pagtanggap galing sa atin.
Marami tayong napapakinggan na dumaraing sa kanilang mga problema. Marami tayong nakikitang nalulungkot dahil sa kanilang sitwasyon. Minamahal ko mga kapatid, kung minsan pa ay maaaring tayo mismo ang gumawa, tayo mismo ang nagnakaw, tayo mismo ang siyang nagsilbing tulisan sa kanilang buhay. Tayo ang dahilan ng pagkawala ng kaligayahan. Maring tayong naging dahilan na nawalan sila ng lakas, kalayaan, o kayamanan. Maring tayo patuloy pa rin na nagiging pahirap sa kanila sapagkat ang ugali natin ay hindi natin magawang alisin o kaya baguhin. Maring tayo nagiging maging mataas pa rin dahil sa ating pride. O kaya tayo nagiging masungit o nagiging matapang sa mga taong ito. Kaya patuloy pa rin silang naghihirap. At yung daan na yon, from Jerusalem to Jericho, ay nasa paligid natin lamang. Minamahal ko mga kapatid, ito yung mga tao na sinasabi ng ating Panginoon sa banal na Ebanghelyo, na mga kapwa dumarating, nangangailangan ng tulong at dapat sila ay tratuhin na mga kapatid. Kaya sana minamahal ko mga kapatid, tanungin natin ang ating sarili ngayong linggong ito. Ako ba'y mananatiling isang pare na hindi pinansin na magbigay ng tulong katulad ng Levita? O kaya tayo ay magiging isang Samaritano na nangangako sa ating sarili na tayo magbabago upang tayo magbigay ng kasagutan ng tulong sa ating kapwa. Ang aral ng ating Panginoon ay nagbibigay sa atin ng tapang upang tumulong, kaalaman at lakas upang magmahal. Ito ang ginawa niya sa pag-aalay ng kanyang sarili. Kaya sa linggong ito ang ipanalangin natin. Bigyan tayo ng ating Panginoon ng tapang, bigyan tayo ng kaalaman at lakas upang sundin ang sinasabi niyang hamon para sa atin. Humayo ka at gayon din ang gawin mo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Minamahal ko mga kapatid, ibinigay niya sa atin ang utos, ang gawain upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sana ang hamon ito ay sa buhay natin. Nasa atin ang kasagutan. Nasa atin ang daan upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At nawa sa ating mga gawain ay pagpalain tayo ng ating Panginoon, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Kumayo tayo mamaya. Salamat sa Diyos.